Hello guys! Heto na naman tayo. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin tayo sa ating Oisy Sarap Channel. So today, tayo po ay gagawa ng sumang malagkit. Kasi nakabili po tayo ng dahon ng saging. Ang hirap kayang makabili nito dito. Bukod sa pambihira lang siya, ay napakamahal pa. Pero gusto po natin kumain ng sumang malagkit, kaya bumili tayo kahit mahal. Okay, at ito po kailangan natin. Malagkit na bigas. Ito, glutinous rice. 4 cups. Then, coconut milk. 2 cans of coconut milk. Then, konting asin. Tubig. Lalagyan po natin ng tubig itong coconut milk. Then, itong dahon ng saging, ang gagawin natin dito, ito po ay press. Oh, bagong-bago siya. Ang gagawin natin dito, isalab natin sa apoy para medyo lumambot. Kasi hindi po natin pwedeng gamitin ito ng malutong na ganito. Mapupunit siya. So, ang ginagawa ko, sasalab sa apoy, nilalagay natin sa oven. Pwede rin po yun. Okay, at hindi po tayo maglalagay dito ng sugar. So, yung ibang ginawa nating suman may sugar, pero ito po ay simple lang, yung ordinary na suman na walang asukal, kasi po ito toast po natin ito sa granulated sugar. Kaya kailangan po natin ng granulated sugar. Doon po natin ito toast ito. O kaya kailangan natin, meron kayo yung ginataang bilo-bilo, maganda pong kasabayan ito. Okay, or kalamay in syrup. Okay, so, umpisa na po natin. Okay, then ngayon, ang susunod po nating gagawin, lulutuin na natin yung ating sumang malagkit. So, dito po sa isang medyo malaking kawali o wok ay nilagay natin yung 2 cans of coconut milk, then 2 cups of water. So, dito, lagyan natin ng asin. Okay, pag kumukulo ng ganyan, so ilalagay po natin itong ating bigas. So, itong malagkit, ang ginawa ko po dito, hinugasan natin at binabad muna natin ng 30 minutes para nun madali siyang maluto. Okay, so dito po ay hahaluin natin. Nasa lower medium heat lang tayo dito. Okay. So, dito po tayo medyo magtatagal. Kasi hintayin nating maluto yung bigas. Okay. Ito po ay after 5 minutes. So, ayan, nag-i-start na siyang maluto. Pero hindi naman po natin kailangang luto ito ng lutong-luto kasi nga ay babalutin pa natin sa dahon ng saging at ating i-steam. Okay. So, ang gagawin natin dito. So, yung ating heat ay nasa lower medium lang kasi hindi pwedeng masyadong malakas. Baka matuyo ka agad yung gata, hindi pa luto yung bigas. Okay? Maghihintay pa tayo. Kailangan pang kumunat pa ito ng konti pa. Hindi pa siya. Okay? Okay, then ngayon, pagkaraan ng halos nasa 15 minutes na nating hinahalo ito. So, ayan. Na-dry na siya completely. Okay, so makunat na rin. Mabigat na rin siyang haluin. So, hindi pa siya masyadong luto kasi nga suman naman ito. So, pwede na. Okay. Ang gagawin natin, turn off na natin yung heat at ito po ay babalutin natin o irarap sa dahon ng saging. Hintayin lang natin na medyo lumamig kasi mainit ito. Hindi natin mahawakan. Irarap na natin yung ating mga suman. So, itong dahon ng saging, yan, tulad ng sinabi ko, nilagay ko ito sa oven o kaya isalab nyo sa apoy
para nun lumambot siya. Yung dito, tinanggal natin kasi matigas yun. At pinag-cut natin ng ganito, yan o. Then, meron tayo dito yung mga ganito, pantali. So, pinag-hiwa-hiwa natin. Okay. So, ngayon, babalutin na natin yung ating mga suman. So, narito yung ating hinalo. Medyo mainit pa siya, pero pwede nang hawakan. Kasi pag lumamig yan, baka naman tumigas. Okay. So, ang gagawin natin, ba yan? Okay. So, dito, meron tayo dito yung parchment paper. Dito muna tayo maglalagay ng 1 tablespoon of itong suman. Okay. Shape natin ng ganyan. Then, isalin natin dito sa dahon. Pwede rin sa dahon natin gawin itong ganito. Kaya lang, iniingatan natin yung dahon. Baka mapunit. Okay. So, gagawin natin. Yan. Irarap natin. Dito sa magkabilang gilid. Yan. Isarado natin. At dito guys, tatalian natin. Okay. So, ganito lang gagawin natin hanggang matapos natin lahat ito. Okay. Medyo matagal itong paggawa ng suman. Madali lang naman siyang gawin. Yun nga lang, medyo matrabaho. Kailangan ng tiyaga. Ito na yung gas na gagawin natin. Okay. Pag malamig siya, mas kumukunat siya lalo. So, then ngayon, okay. Okay. So, kailangan lang guys, napakulo na natin yung tubig dun sa steamer. Para nun, ma-steam na natin. Okay. Okay, so konti lang yung nahuli, kaya maliit yung suman. So, heto na po yung mga nagawa natin. Yan. Ito na yung mga nagawa nating suman. So, ang gagawin natin dito, aayusin natin dito sa steamer. So, ilalagay natin dito dahil steam na nga natin. Okay. Magawa tayo ng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23. 23 po itong nagawa nating suman sa 4 cups na glutinous rice. Okay. So, steam na natin ito.
steamer natin. So, kahit wala ng tiklot itong lid ng steamer, okay na. Okay. Okay, then ngayon, pagkaraan ng halos mag-iisang oras na nating ini-steam itong ating sumang malagkit. So, ayan. Ang gagawin natin. So, kumuha tayo ng isa. Tingnan natin. So, palagay ko naman luto na ito kasi kanina pa eh. Hawak ko kasi yung camera eh. Hindi ko na siya ibinaba. Yan. Ang init nito guys. Tignan ko na. Init. Wow, luto na. Okay. So, ang gagawin natin, turn off na natin yung heat. Okay, pero hayaan muna natin dyan. Okay, para nun, maluto pa siya. Pero kaya lang, luto na rin ito eh. Okay, hihintayin muna natin itong papalamigin natin before nating serve at kainin. Okay, alisin lang natin yung cover. Pero hayaan natin muna dyan sa steamer. Okay guys, then narito na yung ating ginawang sumang malagkit. Pagkaraan ng halos nasa magtatatlong oras na ito, malamig na siya. So ang gagawin natin, so kumuha tayo ng isa. Then buksan natin. Okay, yan. So tingnan natin yung loob. Ang ginagawa kasi natin dito, ginugupit natin sa gitna. Yan. Then dito, maglalagay tayo ng granulated sugar. So, ito po ay kinakain dun sa amin sa Bulacan. Ganyan lang oh. Then, ito toast nyo dito. Then, kakainin na natin. Okay. So, ganyan lang po ang paggawa ng sumang malagkit. So, kinain ko na ito kanina, kaya tamang-tama po yung kanyang texture. Okay. So, sana po nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin dito. Then, today ay gumawa po ako ng sumang malagkit. Gumawa tayo ng kalamay sa latik. Kung meron tayo nito o ginataang bilo-bilo, ay hindi na po natin kailangan gumamit ng granulated sugar. Pero kung wala naman kayo ng ganito, ay granulated sugar. So, yung iba nga nilalagyan pa ito ng asukal o latik para kumpleto na yung kanilang sumang malagkit. Okay guys, so sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin dito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin tayo sa ating Oisy Sarap Channel. Thank you po. Bye!